ano to for our documentary. Would you want to say something about Ako? the pro-life of Manny? Tayo arrange natin. Tayo matibay dyan, naninindigan na labag tayo sa RH Bill. At yung mga kasamahan ko si Governor Chavit Singson, Congressman Umali, Mayor Atienza, is nagkakaisa kami para tutulan ang RH Bill. Dahil sa aming paniniwala is hindi ito labag labag ito sa kautusan ng Panginoon at hindi ito ang solusyon para lutasin ang kahirapan. Salamat po, Manny. Idadagdag ko na lang, no? Isa sa mga siguro paninira o mga tanong sa iyo is sinasabi mo lang daw ba iyan dahil sa kaya mo na magsuporta ng iyong pamilya o ano kaya kung hindi ka ganun ka sikat, hindi ka ganun ka yaman? Ganun din ba ang iyong posisyon? Hindi naman. Kumbaga sa ang binabasihan ko is yung utos ng Panginoon. Kasi ako nakita ng mga tao, alam ng mga tao na lagi akong nagdadasal at talagang lagi nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Sinusunod ko yung utos ng Panginoon na at yan namang RH Bill is labag sa kautusan ng Panginoon. So doon pa lang tutol na kagad ako doon. Pagpalain ka talaga, Congressman Manny. So bukas, birthday ng mama. Mamaya ang uwi ninyo. Maganda yung logic ni Manny. Maganda yung logic niya. Kung nagtigil si Mami Dionisio, wala si Manny Pacquiao. Sinabi niya yan. Sinabi niya sa rally sa UST, sinabi niya sa Luneta. Sabi nga ng isang foreign correspondent kung wala raw si Mami Dionisio, wala tayong Manny Pacquiao. Yan nga ang sabi niya nun, oo. At saka sa kay Manny din, sabi ko pag nung dalawa pa lang ang anak, tatlo pa lang ang anak ni Manny, you were still a struggling boxer, di ba? Talagang pinagsikapan mo talaga. Dito sa Quiapo, ang gym ni Manny noong panahon yun. Sa Sampaloc. Oo, pero hindi siya boksingero nun. Naglilinis lang siya ng gym. Ibig sabihin na talagang para masuporta ang pamilya. Nagsumikap talaga, hindi tulad ng maraming nagtatamad-tamaran lang. Governor, nagsikap. Ako, nagsikap. Congressman, nagsikap. Para sa akin, kahit ano man kahirap, basta nagtitiwala ka sa Panginoon, masipag ka maghanap ng trabaho, masipag ka magtrabaho, kahit na maliit na bagay na kikita ka, malaking bagay na yun. Nagsimula kami, wala kaming bahay. Wala kaming tirahan, walang trabaho, mama ko, magulang ko, walang trabaho. Minsan, hindi pa kami makakain ng 2 beses lang, kahit 2 beses lang sa isang araw. Minsan isang araw, hindi pa kami nakakain ng pagkain, wala kaming pagkain. Tubig lang ininom namin para makasurvive ng isang araw. Yan ang hirap ng buhay namin noon. Pero naghanap kami ng paraan kahit na maliliit pa kami ng mga bata noon. Tinutulungan namin yung mga magulang namin para maghanap ng paraan kung paano kumita ng pera. Anong ginagawa ko noon? Pumupunta ako sa mga restaurant para kinakausap ko yung may-ari ng restaurant na kung pwede maghugas lang ako ng plato, ganyan, malibre lang ako ng pananghalian, makakain, o bigyan lang ako ng kunting pambili ng bigas. Yun yung pagsisikap. Yung kapatid ko naman, nagtitinda kami ng pandesal. Pag nabinta yung pandesal, may kita, may income. So, napakaganda. Jinky. Monsignor Figura. Jinky. Yun yung kahirapan na at least nakasurvive ako na hindi tayo yung kumbaga sa hindi ako nagnanakaw, hindi ako magawa ng masama, at least kabutihan kahit na pakapalan ng mukha na pupunta ka doon, maghugas ka ng plato o ano man, masaya ako dahil siyempre makakain, makabili ng pagkain sa pamilya ko, sa mama ko.
Yan yung ibig kong sabihin na magsikap lang, hindi dahilan yung maraming anak para kaya naghirap-hirap yung mga tao, no. Siguro sa tingin ko is sinisisi nila yung mga tao, tayong mga tao sinisisi na bakit naghirap in short talagang sinisisi yung mga tao bakit naghirap yung Pilipinas dahil sa dumadami-dami ang population. Sabi ko hindi ganoon, dapat hindi sisihin ang tao. Unang-unang supuin yung korupsyon. Hindi solusyon ng RS Bill to end poverty. Yung malutas yung kahirapan, hindi yan solusyon. Ang solusyon yan pagkakaisa. Unang-una sumunod sa utos ng Panginoon, pagkakaisa, pagmamahalan, at siyempre yung pinaka-worst is yung corruption, maiwasan, sugpuin. Tinanong si Manny kanina, isa sa mga mahalagang tanong. May anting-anting ka ba, Manny? Tinanong siya. May anting-anting ka nga ba, Congressman? Sabi ko sa nila, may anting-anting ako. Yung anting-anting ko is yung pagdasal ko sa Panginoon, yun yung anting-anting ko. Sabi ko, kulang lang yung sagot ko na sabihin ko sana na yung anting-anting ko, pwede nyo rin maging anting-anting kung kaya magdarasal. Yan naman ang isang kahanga-hanga sa congressman dahil congressman ka nga, masikat na boxer, worldwide kilala, but then ang consistency ninyo sa iyong pananampalataya, dala pa rin nyo sa boxing ring. Kitang-kita ng lahat ang pagkukuros ninyo, pag-sign of the cross, every time na kayo'y mag-umpisa ng iyong fight. Doon makikita na ang sinasabi ninyo na pagtitiwala sa Panginoon ay hindi lang sa salita, kundi sa buong buhay ninyo. At saka gusto ko lang linawin na bago man ako nagdesisyon ng against ako sa RH Bill, walang kumausap sa akin na tao o walang kumausap sa akin na obispo o pari man na dito tayo, mag-against tayo, kundi sariling opinion ko, sarili kong desisyon na nag-against ako dahil naniniwala ako na ito ay labag sa kautusan ng Panginoon. We really thank you, Congressman Pacquiao, for your support, no? Dahil ang support na binibigay ninyo sa panawagan ng simbahan laban sa RH ay napakalaking puwersa ito, no? Para marinig ng lahat. At dahil sinabi ninyo na ito ay dahil sa inyong paniniwala bilang isang Pilipino, isang kongresista at isang Kristiyano, isang bagay ito na makakapukaw sa damdamin at pag-iisip ng marami sa atin na hanggang ngayon ay ayaw pa rin kilalanin ang sama at ang hindi kanais-nais na mga laman ng RH Bill na ito. At saka hindi lang yun at gusto kong ipaalam sa lahat na ang tanong ko sa kanila, tayo ba natatakot pa sa Panginoon? Kung hindi tayo natatakot sa Panginoon, siguro yung mga nagpo-pro RH, dahil yung mga natatakot sa Panginoon, yun ang ayaw ng RH Bill. Laging nagdadasal. Dahil hindi lang ito sa paramihan ng suporta, kundi gusto kong ipaalam sa lahat na kung ano man maging desisyon nila is kailangan galing sa kalooban ng mga tao na kailangan maging matakot tayo sa Panginoon dahil parang common sense lang yan na yung sentido common lang na kung wala ang Panginoon, wala tayo. Hindi tayo malikhang tao rito.